po? Magandang araw po. I'm all right, ma'am, and magandang araw po sa inyo. I think it's morning ba dyan sa US? Yes, it's Tama ba 5, ako? Umaga? yeah, alas 5:25, 5:25 a.m. Oh, magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan sa Estados Unidos, and good day to everyone. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan dito sa ating minamahal na Pilipinas. And ma'am, thank you for having me in your program again. Yes, thank you so much also, Attorney Glenn Chong, sa pagbigay ng time. Actually, Attorney Glenn Chong, painit na nga ang panahon dahil sa darating na election. Ito, Attorney Glenn Chong, I don't know, for sure familiar ka dito sa article ng Manila Bulletin na kung saan ay hinak daw ang kanilang servers. Pero bago nyo po sasagutin yan, para sa ating mga kababayan, kung natatandaan nyo po, noong 2016, Attorney Glenn Chong, like a month before the 2016 election, ay nagkaroon din ng pag-hack sa server. Tama po ba? That was March 27, 2016. About 6 weeks before mga 5 weeks to 6 weeks before the elections. A little more than a month. March 27, 2016, na-hack din po yung servers ng COMELEC at sensitive personal information po ang dinownload, and then it was posted or shared in a file sharing site. And as a matter of fact, pinakakasuhan po si yung best friend natin na si Andy Mandaraya Bautista ng Breach of the Data Privacy Act. Yes, opo. So pinakakasuhan doon si Andy Mandaraya Bautista ng Data Privacy Commission for violation of the Data Privacy Act. Okay. So, di ba hanggang ngayon, ongoing pa rin yung kaso niya, di ba? Kaso lang at large siya, di ba, Attorney Glenn? Attorney Glenn Chong, can you hear me po? Ayan, he is still in the US, ma'am. Nandyan pa siya sa inyo. Oo nga, hindi siya mahanap. But Attorney Glenn Chong, yes, i-recap lang natin kasi ni-research ko lang kasi nung March, yung March 27, yun ngayon nahuli itong actually ang pangalan niya si Paul Biteng, 20 years old lang siya noon. I think IT graduate siya. So, dun sa mga balitang lumabas, itong batang ito, back in 2016, ay dinampot ng NBI dahil siya ay pinagbintangan nga na siya ay gumawa nitong pag-hack ng server ng COMELEC. But after, I think, binigyan siya ng, hinainan siya ng search warrant, kaya kinuha yung mga computers niya, cellphones niya, para i-check ng NBI. Then, I believe, based sa statement ng bata, during that time, 1 week siyang hinold ng NBI for questioning without warrant of arrest. So, bago tayo pumunta dun sa subject, hindi ba unlawful yun, yung walang warrant of arrest, i-hold ng NBI for 7 days or 1 week? Actually, we could treat that as he was already under custodial investigation. He has the right to counsel. Kapag nasa custodial investigation na po ang tao, pwede siyang mag-demand ng abogado. So any confession or any confession that can be extracted from him during custodial investigation. Actually, based dun sa kanyang interview na napanood, meron siyang naging abogado. But anyway, wala lang. Gusto ko lang maintindihan yung nangyari sa kanya. But again, like 4 years later, nung ito na nga, nagpiyansa siya, nag-bail siya. So like, kailan nangyari? February 17 of not last year, 2020, ay na-acquit po siya. So napatunayan sa Regional Trial Court na siya ay Manila Regional Trial Court na siya ay walang kumbaga sabi daw ng prosecution, yung prosecution failed to prove guilt beyond reasonable doubt. At sinabi mismo doon ng judge na there's no direct evidence
categorically linking him dun sa batang yon as the perpetrators for the crime charge. So, ibig sabihin, Attorney Glenn Chong, kaya ako to sinasabi, so dinampot siya ng NBI na basta-basta na lang, I don't know, maybe may taong nasa likod nun, pinalabas na siya yung nag-hack, then after 4 years, nawala ako, Attorney Glenn? So like after 4 years, Attorney Glenn Chong, nasabi ng judge na, yeah, can you hear me po? Mga kababayan, naririnig niyo ba kami ni Attorney Glenn? Yeah, I think okay naman ako, Attorney Glenn. Naririnig niyo po ba kami? So anyway, ang gusto ko lang pong anuhin dito na parang, wala naman palang kinalaman yung hacker na batang yun di ba? Di ba na-acquit siya? Okay. You can hear me? Bear with us po. Bear with us. Yes, loud and clear daw tayo, Attorney Glenn. Loud and clear. But anyway, Attorney Glenn, so yun nangyari na na-acquit na yung bata noong 2020. So now, okay, para lang maintindihan ng ating mga kababayan, ngayon may bago na namang eksena na na-hack ang COMELEC. So, Attorney Glenn, naririnig niyo po ako? Attorney Glenn Chong? Ma'am, excuse me. Nawala po yung volume nyo. Nawala po yung sound. I don't know if you can hear me. Can you hear me? Yeah, I can hear you good. Yeah, naririnig daw po tayo. I don't know. I'll leave and then I'll come back. I'll leave and then I'll come back. Okay.